Wait lang, Okey na yata. ba't ayaw? Ayaw? Ayan, okey na. I-ano mo 'to, silent mo ate. Ayan, silent natin 'to, silent night. Nag-glitch yan. Nag-echo-co. Yeah. Yan, okey. So, ang tagal natin bago maano 'to, ma-set up. 12% na lang ako, ayan. So, good evening, ayan. So, good evening po. So, tayo muna ay magpe-pray bago po natin marinig yung devotion ni Sister Kirsten. Sister Kirsten with me, say hi to the camera. Ay, Ayan, ganun mo so kaya ate? sige paano ba 'to? Yan, tabingin na kami. Tanggalin mo na lang dito, sabay ilagay mo dito. Or Paano? dito. Sige, alam ko na, i-angle ko na 'tong salamin ko. Tada! Yan! Okay, atras ako. Okay. So, yan po, ang dami pa-charge pa, oh. Okay. Okay, so tayo magpe-pray. So, welcome po sa ating, online devotion. Pagpasensya niyo na late kami, dami po nating ginawa. So, let's pray. Dear Lord God, Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa gabing ito. Thank you Lord for this opportunity na magkaroon po kami ng Bible study, through online. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan. Lord, kayo po magbigay ng mensahe. Kayo po ang aming marinig, nag-encourage po ang pini-refer po ni Sister Kirsten na devotion ngayon. Salamat din po ngayong gabi na kayo po ang nag-ingat sa bawat isa. I pray dear Lord, mapanood po ito ng mga young ladies namin, yun na nga nasa malalayong lugar or may maka-join po ngayong gabing ito. Salamat po sa cellphone, sa technology na meron po kami upang mapagpatuloy po ito. Maraming salamat Panginoon sa inyong pong kabutihan. Bless niyo po ang gabing ito. God din Panginoon, kayo po manguna at mag-ingat sa bawat isa. At ang mensahe maririnig namin ay aming maging kalakasan, spiritual. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so hindi tayo magpapakatagal kasi ilang minutes na rin yang naka-open. Baka mamatay na lang yung ano 'no, hindi ko na sure kung ilang minutes na yung, G-link natin. So, welcome. So, para tayong podcast dito. Mga hanger-hanger lang yung likod natin. Iba-iba nga yung kulay ng background. Oo nga, pang-colorful. Festival. Anyway, so yun, Sister Kirsten, you may now, start, ayan, our online devotion for tonight. So, ayun. Ang title ng aking devotion is Don't Give Up. Oo. Ayun, don't give up. And yung, ano natin, Bible verse, Galatians 6:9, and let us not be weary in well doing, for in due season, we shall reap if we faint not. So, dito sinasabi, bago ang lahat pala, mag-pray muna tayo. Opening prayer. So, let's pray. Dear Lord Heavenly Father, thank you Lord for this night, Panginoon. Salamat Panginoon sa Word of God na ipagkakalob niyo po sa akin, Panginoon. Kayo pong magbigay ng wisdom sa akin, Panginoon. To share your words, Panginoon. And I pray, Panginoon, sa mga mag-join pa lang po sa gabing ito, na may sila yung makadalo at maging blessing din to Panginoon. Dinadalangin ko po ang bawat isa. And sa tayong na pinagkaloob niyo po sa amin ngayong gabi, kayo na po bahala, Panginoon, sa gabing ito. Patawad kayo sa inyong pagkukulang pagkakasala. We pray. Amen. So, ayun po. Sabi po sa Galatians 6:9, lahat ng bagay na ginagawa natin, hindi siya magkukulang. Paul encouraged believer not to become discouraged or tired while doing good deeds. So, maaari sa buhay natin is marami tayong katanungan na hindi natin alam kung hanggang saan ba yung mararating natin. And hindi natin alam kung paano natin sosolusyonan yung mga problem natin. Minsan, yung buhay natin is parang stagnant na lang. Hindi natin alam kung ano yung magiging sunod. Wala nang kakaalam kung anong mangyayari bukas, anong mangyayari sa susunod na bukas at bukas at bukas. So, madalas, ang hirap maghintay lalo't kapag hindi natin alam kung may sagot pa ba sa problem natin. Minsan 'di ba parang nalo-lost tayo, nabu-burnout tayo, and also, parang napapating tayo na, "Meron pa ba Lord?" Gano'n. So ayun,
panghawakan natin yung Galatians 6:9. Minsan tinetest tayo ng Panginoon kung hanggang saan natin siya pagkakatiwalaan at yung mga pangako niya na sa atin is hindi siya napapako. Puwede din tayong mapagod, kunyari, may mga choices tayo. Puwede nating hindi gawin yung mga bagay na meron tayo. Example, sa pag-aaral, puwede tayong huminto, puwede nating talikuran lahat ng responsibilities sa school or sa work. Puwede tayong mag-resign kapag nahihirapan tayo. But mas mahirap kung hihinto tayo and may mga bagay na minsan masaya tayo ngayon and sa susunod masaya pa rin tayo pero hindi natin napapansin na unti-unti din yung nawawala. And, ay, sinasabi po sa verse natin ay huwag tayong mapagod gumawa ng mga mabuti dahil in God's perfectly time, meron tayong maaani or magkakaroon 'to ng sagot. Kunyari, huwag tayong mapagod at lahat ng pagiging faithfulness natin and yung mga effort natin is hindi masasayang basta nasa Panginoon tayo. Example, sa pag-aaral, gusto mong mag-honor pero hindi ka nag-aaral. Habang nag-aaral ka dapat nag-e-effort ka, hindi lang puro prayers, hindi lang puro, salita, kundi paano tayo tutulungan ng Panginoon kung hindi pa tayo nagwo-works and ayan. Mabagal man ang proseso ng lahat, kapag nasa Panginoon tayo lahat ito ay may kasagutan, maaaring pinaghahanda pa lang tayo ng Panginoon sa mga plano na pinagkaloob niya sa'tin. Kunyari ngayon, 10 years from now, hindi ko alam kung ano yung magiging work ko, but in God's time, malalaman ko yun. Bawat pagsubok, experience, marami tayong matututunan. Kasi parang ano lang yan, para kang nagbibiyahe, wala kang maikuwento kung hindi ka makakapunta dun or hindi ka babiyahe. And ayan, nasa points na po tayo. So, I have 3 points and unang-una is number 1. Unang-una, be strong in what you are doing. So, ayun, problem is just a part of blessing. Maaaring maraming pagsubok ang ibigay sa'yo ng Panginoon. But lagi nating isipin na nandiyan ang Panginoon para tulungan tayo. Hindi natin siya nakikita but we know in our hearts na nandiyan siya para tulungan tayo, gaano man kabigat. And maliit man or malaki ang pinagdadaanan natin, ito ay problem pa rin, hindi nababago at kahit anong gawin natin problema pa rin yun. And ayun, sa bawat problem na meron tayo, dun tayo natututo to become better person and after na ma-overcome natin ang problem natin, magiging testimony 'to at magiging testimony and marami tayong magiging blessing tayo sa iba. So sabi sa Deuteronomy 31 verse 6, "Be strong and of a good courage, fear not be afraid of them, for the Lord thy God, he is that goeth go with thee, he will not fail thee nor forsake thee." So sinasabi sa verse na 'to is kahit ano man mangyari hindi tayo iiwan ng Panginoon, ano man mangyari. Maaaring may kaibigan tayo ngayon but hindi sa lahat ng oras is nandiyan sila kasi may mga sarili din silang life. Pero ang Panginoon is 24/7 nakikinig sa'tin at handa tayong damayan sa darkest time natin. Sa number 2, continue to be a blessing or be the light. Sa bawat problem na dinadala mo, nagiging blessing ka. Sa bawat experience, maaaring ngayon sobrang bigat, pero yung bigat na yun magiging encouragement siya sa iba. Yung weaknesses natin magiging strength ng ibang tao. So, sa bawat sa bawat problem na weaknesses natin, puwede siyang maging advice, puwede tayong makapag-encourage pa. Yung isang problem na yun is puwedeng makatulong sa ibang tao, hindi lang sa'kin kundi sa ibang tao. Abi may nabili. Kung problema ka man ngayon, kaya mo pa rin may problem ka man ngayon, kaya mong tumulong pa rin sa iba. Kasi dun ka kukuha ng advice sa mga na-experience mo. Kaya minsan, ang problem is nagiging blessing sa tao. Hindi lang siya puro bigat, but 'pag na-overcome mo yun, puwede mo siyang madala pa sa iba. And sabi sa Matthew 5:16,
Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ayan, sinasabi dito na maging ilaw tayo sa ibang tao. Even though na meron tayong darkest time, drama sa life, maaaring nahihirapan ka ngayon, but in God's perfect time, magkakaroon ka ng strength and magiging better person at magkakaroon ka din ng testimony to overcome your problem. And lastly, everything has a purpose. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay may rason. Our life will reflect in the next generation. Siguro sa ngayon, hindi pa natin alam ang plano ng Panginoon sa atin. Maaring magulo at parang walang nangyayari. Always choose to trust God even in our darkest time. Minsan yung darkest time natin, doon natin nag-discover kung sino ba talaga tayo or ano ba yung strength na naiipon sa atin. And hinahayaan lang tayo ng Panginoon na hinahayaan tayo ng Panginoon na magkaroon ng problem para makilala natin siya. And also, kung hanggang saan natin siya hahanapin. Kasi minsan yung problem natin ay naging way natin para mapalapit tayo sa Panginoon. Kasi kung wala tayong problem ngayon, siguro hindi natin kilala ang Panginoon. And maaaring perfect yung life natin. Wow. Perfect sa mga problem. At wala tayong solusyon. Baka nagpakamatay na, gano'n. Hindi naman tayo papabayaan ng Panginoon. Madalas kapag may problem tayo, pinipili nating lumayo sa Panginoon. Pero kahit na lumayo tayo sa Panginoon, problem is a problem. Hindi mababago yung problema kundi bibigat pa. May mga bagay na pinipili natin ang mundo kaysa ang Panginoon kasi akala natin masasaya yung mundo. Kasi walang susuway sa'yo, walang magsasaway, walang pipigil kung anong gawin mo. But pag nasa Panginoon ka na, nagkakaroon ka ng conviction kung tama ba ito. Ayan. Pero ayun nga. Kaya mas maganda na magpatuloy tayo sa Panginoon. Kasi yung darkest time na yan, magkakaroon tayo ng light. At parang sa bumbilya. Pag madilim, ang lawak ng liwanag. And ayan, lagi tayong trust sa pangako ng Panginoon dahil yung pangako ng Panginoon ay hindi napapako. Ecclesiastes 3:1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. And ayan. So, let's close in prayer. So, dear Lord, Heavenly Father, thank you Lord for this word, Panginoon. Naway ito yung ma-apply namin sa bawat buhay namin, Panginoon. We know that we are not perfect, Panginoon. Marami pang mga challenges sa life. But, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpatuloy sa hamon ng buhay. Maliit man or malaki, Panginoon, alam namin na nandiyan ka po sa amin. Tulungan kami. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pinapabayaan. Also, Panginoon, salamat sa gabing ito. Sa mga hindi naka-attend, Panginoon, kayo po nakakala ng mga kanilang rason. Kayo po maggabay sa kanila. Salamat, Panginoon, sa mga nag-join sa buhay na pinagkala niyo po sa amin to share this word. Tulungan niyo po kami i-apply ito sa aming mga life challenges, Panginoon. And patawad, Panginoon, sa aming pagkukulang pagkakasala. Sa pray. Amen. Ayan. So, balikan natin yung 1, 2, and 3. Everything has a purpose. Number 3 ba yun? Ayan. So, ano yung number 1 natin? Ayan. Thank you, Caitlin. Ayan. Sumali si Caitlin. So, be strong in what you are doing in number 1. Number 2, continue to be a blessing. And number 3, everything has a purpose. So, balikan natin yung verse niya. Ayan. So, sabi doon sa Galatians 6 verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So, lahat na nangyayari sa atin, ayan. So, kung nakapakinig kayo, no, sabi ni Kirsten, though, naka-screen record naman to, so ipopost natin to sa YouTube para mapanood ng ating mga kapwa young ladies. I pray that na naging blessing sa inyo yung shinare ni Sister Kirsten. I think some of those were coming from her experience na hindi siya sumuko, hindi siya tumigil sa pag-aaral. Kumbaga, kaysa lumayo ka sa Panginoon pag may problema ka, mas lalo ka lumapit. Kasi ang problema, binigay ng Panginoon, may purpose siya. Na para mas maging stronger person tayo, di ba?
So, sabi ko nga sa inyo, hindi mawawala ang problema. Mawawala lang 'yan kapag, 'di ba, patay na tayo. So, hindi 'yan matatapos. So, kahit ganito yung pinagdadaanan natin, hindi tayo perfect family, may mga problems tayo sa finances, kalusugan, at M2M, alam niyo M2M? Many to mention. Ayan, so maraming, puwedeng, pinagdadaanan tayo, iba-iba lang ng level or iba-iba lang din talaga tayo ng family kaya, depende sa pagha-handle natin. Pero with God's help, lalo na isa lang ang Diyos natin, okey, huwag kayong mako-confuse. Bakit gano'n? May Jesus Christ, may God, may Spirit, 'di ba? So, huwag kayong mako-confuse, isa lang si God. Dahil Diyos siya, kaya niyang gawing imposible. Okay, yung mga imposible kaya niyang gawing posible. So, meron siyang tatlong persona, say God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Iba-iba yun ng ginawa, okay? Para maisakatuparan yung mga prophecy and also mangyari yung dapat mangyari, okay? So, dahil Diyos siya, imposible sa kanya posible lahat sa kanya yung mga imposible sa atin. Ngayon, kanino ka tatawag, 'di ba? Kanino ka hihingi ng tulong 'pag hirap na hirap ka na? Sa Google? Sa nanay mo, sa tatay mo, sa kaibigan mo ba? So, bumalik ka sa Word of God, andiyan na yung sagot. Ngayon tayo na walang alam sa Bible or konti lang yung alam natin, kaya wala tayong pinaghuhugutan, 'di ba? Minsan kumuha tayo ng mga quotes, how to encourage, ganyan. So, wala namang problema yun, pero mas powerful pa rin yung Word of God. Okay, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kapag di tayo tumigil, aanihin natin kung ano yung tinanim natin, okay? Hindi agad ngayon. 'Pag nagtanim ka, may gano'n ba, 'di ba wala naman, nagtanim ka. Ako yung mulberry ko do'n, iba naman yung nagtanim, pero inalagaan. Ngayon mas mataas na sa'kin, mas mataas na yung mulberry tree. Ngayon hindi agad-agad yung tumaas, nakalagayan lang yun na baso. Tapos oh, so sa atin na ginagawa natin, hindi agad natin aanihin. For example, grade 12 na si Kirsten, which is totoo naman. Yung pagiging grade 12 niya kinabukasan ba grumaduate siya agad? Hindi, sa April 28 pa siya ga-graduate. Pero ilang years na siya nag-high school, mula 7, 8, 9, 10, 11, 6 years na siya nag-high school, 'di ba? So gano'n, may process. Ngayon ga-graduate na siya, magka-college na, yung iba sa inyo rin, okey? So may process 'yan, hindi agad pagkatapos mo elementary, college ka na, hindi naman gano'n. So it takes time, effort, hard work at may purpose ng Panginoon. Lalo na kung may nagpapaaral sa inyo, 'di ba dapat mas galingan niyo kasi iba sila nagpapaaral sa sarili nila. So blessing 'yun na may nagpapaaral. At the same time, um, kung gusto mo mag-give back after aral 'yun, ibalik mo kung paano ka makatulong, 'di ba, sa pamilya mo kung sinong nagpaaral sa'yo. Siyempre lalo sa Panginoon kasi siya nagbigay ng buhay sa atin, tama ba? So lahat tayo ay, binigyan ng pagkakataon ng Panginoon mabuhay at itong buhay natin, huwag nating aksayahin. So, nakakapagod pero patuloy lang tayo. So thank you Sister Gerson for your devotion. Ayan, pasensya na't na-late kami. Ayan, ang dami naming inasikaso plus inayos namin 'to para magkaroon tayo ng, um recording. Ayan, so, the same time, Caitlin, thank you for joining. I hope, naabutan mo, naging blessing sa'yo in somehow yung, short devotion, Sir Kirsten. But yeah, we will post this in the, YouTube. So, more than that, ayan, so, little bit announcement tayo, ayan, bago tayo mag-close. Ayan, so, Lord willing, after sabi daw mga March, ano ba, March mali, March, April, May. May or June, 'yan baka daw May or June babalik na sa baka, ayan, sa ating divided session. But yes, we are praying for the groupings kasi may mga abroad, may mga uuwi sa probinsya, may mga magka-college na. So, marami tayong adjustment na gagawin but siyempre sa Panginoon pa rin naman dapat lahat tayo. Ang ending niyan, hindi patagalan, okey? Patapatan tayo sa Panginoon kung saan man kayo. But stay
faithful sa Panginoon kasi God is faithful sa atin. Okay. So, ayun. So, isa yun sa mga announcement natin and then pag-pray natin yung darating na camp. Ewan ko makasama ka ba? Ayan. So, hoping makasama kayo. Once in a lifetime lang yun. Ako, sa accommodation, kung gusto nyo sa third floor, ako dun ako sa second floor. Ay, sa DCS room 2 ang mga ladies or sa Kids City sa third floor. So, preferred po sa baba. Para may CR na rin. So, pero iba gusto lumayo sa third. So, basta mag-register na kayo, ire-reserve ko kayo ng kung saan kayo matutulog. Okay? Hindi naman kayo sa CR matutulog. Okay? So, magbayad na kayo ng ₱500. Ayan, para mapa-reserve ko ng inyong accommodation. Okay? And then at the same time, mag-register na kayo. Sabihin niyo na lang sa akin, okay? Kung hindi pa kayo nakapag-ano. Ngayon, para alam ko na kung saan kayo ilalagay at makakapamili kayo kasi ako may hawak nun. Kung saan niyo gusto, okay go, gano'n. Okay, pero yun nga, isa pa yun and then may mga activities din ako, sasali ako sa teaching. Sa teaching ako, si Ma'am Marge ang magha-handle nun, psychology, ang ganda nun. So, pino-promote ko kasi ang ganda ng topic, nakita ko na burnout, stress, anxiety, keme-keme sa bata meron din. Ang ganda. So, ini-invite ko kayo na umattend sa teaching with crafts. Ayan. So, si Abby naman sa crafts and mga artificer. So, marami tayong matutunan do'n. Music, media, oh, that's so easy. But yeah, you cannot do it in the ministry outside the building. Okay. Pero ito, magagamit nyo. Okay, hanggang pagtanda ninyo, diyan hanggang kunin tayo ng Panginoon till God calls us home, yes. Ayan, so yun yung tagline natin na ipasok na naman natin. So yan, last announcement, ayan. So, kung kayo ay may mga awards, okay, 5% na lang cellphone ko. May mga awards kayo, paki-send para magawan kayo ng ano may gagawa natin? Certificate, ayan, e-certificate, ayan, plus, ayan, mafe-featured kayo kung kayo ay graduating sa ating Lord willing brochure this 2025. Alam na natin yung process nun. So, Lord willing gano'n kada year 'pag may graduate habulin natin yung message nila with a picture. Okay, so mag-send na kayo kung kasi later on, nag-moving up kayo or may awards kayo, ano din kayo sa ano, sa taas. Ire-recognize din kayo, okay? So, kailangan natin ng picture and yung anong awards niyo. Most friendly. So, most most number of invited visitor, mga gano'n. Okay, so, yun. But siyempre magkakaroon din tayo. Tagal pa po awarding namin ate. Okay lang, matagal pa naman yung moving up, okay? So, praying na ayan, maisama natin kung meron kayong awards. Okay lang kahit matagal, hindi pa naman ina-announce, baka nga June or July pa yung ano, moving up kasi iba-iba yung ano, school year. So, yun. Ano pa ba? So, yun, yung moving up natin and then siyempre etong online natin, ayan, so, hoping na matapos na tayo ng ikot, tama, rotation Dalawa na na 'to, lang. dalawa na lang. So, tapos na yung rotation natin. And then tinitingnan ko kasi maraming may nagpaalam na uuwi na sila sa province. So physically wala sila dito, ayan. So hoping na hindi sila mawala sa Panginoon kahit umuwi sila kung saan lugar 'yan, okay or mag-abroad, ayan. Wow, Seya. Ayan, so, yun lang, prayer request, pag-pray niyo ay magkaroon tayo ng isa pang fellowship, ayan. So, hindi naman daw bawal yun, pero dapat naka-schedule. Okay, so pag-pray natin na dito yung fellowship and pag-pray niyo yung mga home visitation, Lord willing, surprise! Nandiyan na pala kami sa inyo. Ayan, so, pag-pray natin na makapag-visit tayo. May plan ako mag-visit sa Makiling sa Santo Tomas. So, siyempre magastos yun. So, ako lang naman siya. And then, visit ko yung malalayo natin. I wanted to see um, their homes, mapag-pray, makapag-soul winning doon. Yan. Kahit ako lang, okay lang kasi magastos nga siya.
So, yun. Per person na lang ako. Ano pa ba ang announcement natin? So far, that would be all for now. Ayan. So, pag-pray nyo pala, sorry. I would just like to add na we are planning to change all our names sa social media. Ayan. So, to be able to use these platforms, mas malawak. Okay? Hindi lang tayo makompress na, ay, ganyan. So, ayaw naman natin ng mga issue. So, we wanted this social media platform na mga meron tayo, mag-continue siya. So, in general, we will rename, wow, rebrand. Makiki-rebrand tayo, uso kasi yun, eh. Ayan, so makiki-rebrand tayo. So we need, suggestions. May naisip na ako pero hindi ko pa ano, pag-pray niyo, ayan. So, actually social media, malaking impact sa akin kasi nakakita rin ako ng isa, young lady siya. Pero yung mga post niya ano lang, word, sasabihin niya lang yung word ta's black lang yung background. Pero nakaka-encourage. Galing din sa Bible, from her experience from the Lord. Nakaka-encourage at may light din yung pangalan nung ano niya nun, Facebook kung di ako basta gano'n. Sabi ko, "Ang galing naman nito." At ta's ang daming nagse-share, nakaka-bless kasi. Sabi ko nung pandemic yon so nakita ko siya na maganda kasi hindi natin lilimit yung pag-e-encourage natin sa mga kakilala natin kundi sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. So, social media is not bad kapag ginagamit natin wisely. Social media, ginagamit yan ng mundo, maraming 'di ba, napapahamak, pero tayo gagamitin natin sa tama. So, yung motive natin tama. Okay, para mas maraming ma-encourage sa Panginoon. So yun yun, pag-pray niyo yung rebranding or renaming ng ating mga social media platforms. Ayan, so, yun. So isa yun and yun marami tayong ma-encourage. Pag-pray natin pala si Erica, yung, nung last Sunday. Actually matagal ko na siya kilala, binilin siya ng mother niya sa'min. Kaso dito lang siya naka-attend. Pupunta na siya ng Canada, mag-stay na siya dun. So buti may IG siya, so yung IG ko na inactive, kakalikutin ko para mai-connect sila. Sabi ko maaasikaso may IG pala ako. Ayan, so aksidente lang naman yun nung pandemic, pindot lang ako ng pindot, so yun nagka-IG na. Ayun, so ipag-pray natin yung mga mag-a-abroad, yan yung mga province, magka-college, yan si Kirsten, si Gemma, sino ba ba? Alexis, ayan, so ga-graduate na sila. And, mga moving up, congratulations, senior high na kayo. Hooray! Ayan, so, and then yung mapupunta sa atin na grade 6 ngayon. Ayan, so magagraduate na sila, maging crossroad na sila na maging makatulong tayo sa kanilang spiritual growth. Okay? So, yun lang. Thank you, Caitlin, for joining and Kirsten with me all the way from Binyan. Ayan, so, thank you for helping sa DCS and now we will pray. Caitlin, could you lead us in closing prayer? Sige po, rinig po ako ate. Yes. Saglit lang. Okay po, let's close in prayer. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord God, thank you po for the things that you've given for us. Thank you po, Lord, for our daily devotions po sa online devotions in Crossload Ladies. I thank you po kay Ate Kirsten sa kanyang wonderful na devotion po sa amin parang sa gabi na po ito, Panginoon. So, thank you po kay Ate Milka sa pag ano po sa amin dito sa meeting. Also po ah, sa amin po, Panginoon, na nakapag-join. Thank you, Lord God, also for the blessings, the protection, guidance, and Lord God, I pray po for each and every one of us. Pray po for our needs, prayer, unspoken requests, Lord God, and also for guidance for our works, schools, and Lord God,
Always help us, guide us po Lord for our spiritual growth. Nawa po ay mapatuloy po namin ang aming pananampalataya, and also to avoid the distractions, to always continue serving you faithfully, Lord God. Also, Lord God, forgive us our sins. And again, we thank you po for our devotions, for keeping us strong, and always pray to God for the guidance and help, giving us strength and wisdom and knowledge, Panginoon. That's all we ask and learn to pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, thank you, Caitlin. Di ko lang paano tayo mag-screenshot. Ikaw na lang mag-screenshot. Kita ba kami sa screen mo? Yes po ate, naka-laptop po ako. Okay, sige. Ikaw na lang mag-screenshot kasi ang hirap nung naka-screen record. Tayo mo ate. Ano ba 'to? Paano? Tatayo ko. Kita pa rin kami? Kita pa din? Buka. Or putol? Buka. Kita Okay. ate. Okay, sige. 1, ikaw na lang mag-ano, count. Sige po, wait lang. Yeah, 1, 2, 3. Okay na po. Okay. So, thank you so much, ladies. Thank you, Caitlin, for joining. And thank you, Kirsten. God bless everyone. Have a blessed night. Bye-bye. Thank you.